Nagsimula ang kwento sa isang gubat. Habang malakas ang ulan, isang hukbo ng mga sundalo ang humahabol sa isang batang lalaki. Tumakbo siya papasok sa isang liblib na pandayan kung saan ang kanyang ama na si Menyezi ay abala sa paglalagari ng isang espada. Isa siyang dalubhasa sa paggawa ng espada na katatapos lang gawin ang hangwang sword ayon sa utos ng emperador. Ngunit napilitan siyang gumawa ng isa pa na Senyin sword bilang pag-ingat sa posibilidad ng pagtataksil. Sa sinaunang tradisyon ng mga panday ng espada ay karaniwan ng gumagawa ng kambal na espada upang balansihin ang kapangyarihan. Sa labas ng pandayan ay may matinding sagupaan sa pagitan ng hukbo at isang grupo ng mga mandirigma. Matapos mailagay ng maayos ang Senyin sword ay isinama ni Menyezi ang kanyang anak na si Menyang sa tabing ilog at iniabot sa kanya ang hindi pa tapos na espada. Umiiyak si Menyang at nakiusap sa kanyang ama na sumama, ngunit tumanggi ito. Pagkatalo ni Menyang sa ilog ay dumating si General Zhao Han, inagaw nito ang hangwang sword at pinaslang si Menyezi. Napasigaw na lamang si Menyang nang walang tunog. 20 taon ang lumipas, isa ng ganap na binata si Menyang at namumuhay bilang magnanakaw sa lansangan kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa isang pagkakataon, ninakawan nila ang isang lalaking dumaan sa kanilang lugar na may pagkamayabang. Hiniling nila ang dalang ginto nito, ngunit nang mapunta ito sa likod ni Menyang ay natigilan siya. Tinanong ng lalaki kung saan galing ang espadang hawak ni Menyang. Sumagot siya ng pabalang at walang pakialam. Iniabot ng lalaki ang isang pendant na jade bago tuluyang umalis. Ilang sandali pa ay dumating sila sa gate ng Red City na puno ng mga pugante. Tumanggi ang mga gwardiya na papasukin sila. Sa tore ng bantay ay lumapit ang isang binatang nakaputi na si Prince Gongzidu at ikinuwento sa punong gwardiya ang tungkol sa kanyang bagong sapatos. Dahil sa kanyang mahusay na pananalita ay pinabuksan ang gate. Pagpasok ng mga tao kabilang ang grupo ni Menyang ay agad silang nagtungo sa kanilang tirahan. Ibinigay ni Menyang ang jade pendant kay Xiaoyu, isang dalagang kasama nila. Inutusan niya itong bayaran ang utang kay Baxing at bumili ng maraming pagkain. Nagsinungaling si Menyang tungkol sa pinanggalingan ng pendant, ngunit lumabas na ito pala ay pagmamay-ari ng isang kilalang mandirigma na si Zhongzhen. Hindi naniwala sa kanila ang isang lalaking naroon at sinabing bibigyan niya sila ng pera kung madadala nila ang ulo ni Zhongzhen. Dumiretso si Menyang sa pandayan upang ipahasa ang kanyang Senyin sword, ngunit sinabi ng panday na walang makakagawa nito dahil sa espesyal na materyales. Umuwi si Menyang ngunit hindi pumasok at nakinig lang siya sa reklamo ng kanyang mga kaibigan. Ginamot ni Xiaoyu ang sugat ni Duli na binugbog ni Baxing matapos silang bastusin. Samantala ang kanyang mga kasamahan ay hindi makahanap ng trabaho mula nang dumami ang mga pugante. Habang nag-iisa ay tahimik na pinagmamasdan ni Menyang ang puntod ng kanyang ama. Sa di kalayuan ay nakita niya si Gongzidu na tumutugtog ng float. Kinabukasan, tinangkang ibenta ni Menyang ang Senyin sword sa panday, ngunit dumating si Xiaoyu at pinigilan siya. Maya-maya lumapit si Baxing at inalok sila ng trabaho, at ito ay ang maging escort at tagapagbantay ng isang batang ginoo papunta sa kabisera. Mataas ang bayad at sapat na ang paunang bayad para maging kampante sila. Pumunta sila sa pamilihan at bumili ng pagkain at damit. May kutob si Xiaoyu tungkol sa trabahong ito, ngunit hindi ito pinansin ni Menyang. Habang bumibili ay naantig ang damdamin ni Menyang nang makita ang mga gutom na takas kaya't pinamigay niya ang ilang pagkain. Pagkatapos ay nagtungo sila upang salubungin ang batang ginoo na babantayan at ito ay walang iba kundi si Prinsipe Gongzidu na hindi pa nila nakikilala noon. Matapos ang bayaran ay umalis sila. Sa di kalayuan ay nakita sila ng punong gwardiya. Sa gabi ay tumuloy sila sa isang marangyang bahay. Napansin ni Xiaoyu na may kakaiba sa binabantayan nila na parang prinsipe. Ngunit tinabunan ito ni Menyang ng bastos na biro. Nahihiya si Menyang na makisalo sa hapunan, ngunit mapagpakumbaba ang sagot ng prinsipe. Sa huli ay kumain silang magkakasama. Habang kumakain ay humingi ng pahintulot si Gongzidu na makita ang espada ni Menyang. Nag-aatubili si Menyang pero agad nakita ng prinsipe na ito ay isang bihirang Senyin sword. Eksperto pala ito sa espada. Sa kanilang kwarto ay inutusan ni Menyang si Xiaoyu na gisingin ang iba para magpatuloy sa biyahe. Ngunit biglang may narinig silang tugtog ng gitara mula sa malayo na hudyat pala ito ng paparating na pag-atake ng mga sundalo. Matapos ang laban ay lumitaw ang mandirigmang tumutugtog ng gitara. Siya ang lalaking sinubukang nakawan noon ni Menyang. Tumayo siya sa harap ng pintuan na may takip ang mukha. Sa kanyang presensya ay kumislap ang espada at agad niyang inatake si Gongzidu. Pinigilan siya ni Menyang na biglang nagpakilalang si Ji Wulyu mula sa puting bahagharing pandayan. Nang marinig ito ay umatras ang mandirigma kasama ang kanyang mga tauhan. Ngunit bago sila tuluyang umalis, may isa sa kanila ang nagbato ng apoy sa mga kalakal kaya't nagliyab ang buong bahay. Agad silang tumakbo palabas.
Pagkalabas ay ipinaliwanag ni Gong Zidu na ang umatake sa kanila ay si Ji Wulyu. Nagpasya si Prinsipe Gong Zidu na magpatuloy mag-isa sa kanilang paglalakbay at inutusan ang lahat na bumalik na lang sa kanilang mga tahanan dahil napakadelikado ng daan. Agad na hinila ni Mengyang si Xiao Yu para isama ang kanilang mga kaibigan pauwi habang siya naman ay magpapatuloy na bantayan ang prinsipe. Kinabukasan ay naabutan ni Mengyang si Prinsipe Gong Zidu sa kabubatang kawayan at nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Sa daan, natagpuan nila ang mga labi ng massacre ng mga rebelde. Pinili ng prinsipe ang isang makitid na daan kahit na delikado para iwasan ang mga rebelde. Ikinabit naman ni Mengyang ang jade pendant sa isang kawayan. Di nagtagal ay narating nila ang isang nayon at nagpahinga sa isang tindahan. Habang kumakain ay dumating ang mga rebelde. Pinatago sila ng tindero pero kinuha ng mga rebelde ang tindero nang hindi nila matagpuan ang hinahanap. Napaiyak ang anak ng tindero at nagalit si Mengyang. Gusto niya itong iligtas ngunit pinigilan siya ni Prinsipe Gong Zidu at sinabing dapat lutasin ito ng walang karahasan. Ipinaliwanag din ng prinsipe na layunin niyang pumunta sa kabisera upang ipagpatuloy ang pamumuno ng kanyang ama at maglingkod sa bayan. Samantala, natagpuan ni Ji Wulyu ang jade pendant na isinabit ni Mengyang at nag-utos sa kanyang mga tauhan na magtipon sa gabi. Kinagabihan ay nag-usap sina Mengyang at ang prinsipe sa tabi ng apoy. Inamin ng prinsipe na pinalayas siya sa Red City matapos suwayin ang utos ng kanyang ama. Hindi rin niya alam kung sino ang gustong pumatay sa kanya para maagaw ang trono. Habang umiihi ay naramdaman ni Mengyang ang presensya ni Ji Wulyu na agad niyang binato ng jade pendant. Tinanong ni Ji Wulyu kung saan nakuha ni Mengyang ang kanyang espada at tila magsisimula na ang laban, ngunit may narinig silang ingay sa malayo kaya umatras muna ang mga tauhan ni Ji Wulyu. Lumabas pala si Xiao Yu at ang kanyang mga kaibigan na palihim na sumunod kina Mengyang. Nagalit si Mengyang ngunit naantig sa kanilang determinasyon. Sinundan sila ni Ji Wulyu at nang muling magkita ay napilayan ang prinsipe. Sinabi niyang ituloy nila ni Mengyang at Xiao Yu ang pagtakas habang pipigilan ng kanilang kasamahan ang mga tauhan ni Ji Wulyu. Ngunit sa isang iglap lamang ay tinalo silang tatlo. Habang tumatakas sina Gong Zidu, Mengyang at Xiao Yu ay nahulog sila sa bangin at nawalan ng malay. Nang magising ay labis na nalungkot si Mengyang sa pagkamatay ng kanyang mga kaibigan at sinisi ang prinsipe. Dumating ang mga rebelde at dinala silang tatlo sa kampo. Hindi nakilala ng pinuno na si Commander Chen ang prinsipe kaya pinatuloy sila. Labis pa rin ang dalamhati ni Mengyang at gusto na niyang bumitaw. Pinilit siyang palakasin ng loob ni Xiao Yu, ngunit iniwan siya ni Mengyang dahilan upang masaktan siya. Nagpunta si Gong Zidu kay Commander Chen at nakita ang mga kahoy na may ukit na tula. Tinapos niya ang nawawalang linya at namangha si Commander Chen. Hinimok niya ang prinsipe na manatili. Pinuntahan ni Gong Zidu si Mengyang habang ito'y nagsasanay. Nagbigay siya ng payo tungkol sa kahalagahan ng tiwala sa sariling espada kahit mapurol ito. Kinaumagahan ay sinubukan nilang tumakas mula sa kuweba, ngunit nahuli sila ni Commander Chen na ngayoy alam na ang tunay na pagkatao ng prinsipe. Inutusan niyang sunugin ito ng buhay. Nagboluntaryo si Mengyang na magsimula ng apoy, ngunit sa halip ay nagtalumpati siya tungkol sa kabutihan ng prinsipe. Sumang-ayon ang asawa ni Commander Chen, kaya't pinalaya nila ang prinsipe at pinayagan siyang pumunta sa kabisera. Nangako ang prinsipe at ang komandante na magsisilbi sa bayan. Samantala, tinalikuran na ni Ji Wulyu ang kanyang tungkulin. Ipinasa niya ang hangwang sword kay General Zhao Han. Ngunit habang binubunot ng general ang espada ay nasa likod na niya si Ji Wulyu at tinutukan siya ng patalim. Umalis siya pagkatapos magbigay ng babala. Naglalakbay na ngayon sa ilog sina Gong Zidu, Mengyang at Xiao Yu. Ikinuwento ng prinsipe ang natatanging katangian ng Shenying sword na ginawa ng ama ni Mengyang at nagpasalamat siya sa tulong nito sa mga rebelde. Pag-ahon nila ay sinalubong sila ni Ji Wulyu at nagbigay ng babala tungkol sa pagsubok sa hinaharap. Malapit na sila sa kabisera, ngunit hinarang sila ni General Zhao Han at ng kanyang hukbo. Natuklasan na ni Gong Zidu ang tunay na traitor. Umalab ang galit ni Mengyang at nilabanan niya si Zhao Han gamit ang Shenying sword. Nakilala ni Zhao Han na si Mengyang ay anak ni Meng Yezi. Naglaban sila ngunit natalo si Mengyang. Nang halos sumuko na si Gong Zidu ay sinubukang ilayo ni Xiao Yu si Mengyang sakay ng kabayo, ngunit tinamaan ito sa likod ni Zhao Han. Nakalayo sila ngunit kalaunan ay binawian ng buhay si Xiao Yu sa mga bisig ni Mengyang. Nasira na rin ang Shenying sword kaya't itinapon ito ni Mengyang sa burol. Samantala pinuntahan ni Gong Zidu ang kanyang ama na isang emperador na nakahiga at mahina na. Ngunit nakasunod si Zhao Han at nahuli siya ng mga tauhan nito at sinaksak ni Zhao Han ang emperador. Ngunit pinalabas na si Gong Zidu ang pumatay. Upang paniwalaan ay sinaksak ni Zhao Han ang kanyang sarili sa tiyan. Dahil dito ay dinampot si Gong Zidu ng mga kawal. Samantala, bumalik si Mengyang sa mga lugar ng mga rebelde, ngunit huli na siya dahil patay ang lahat.
Doon ay muli silang nagtagpo ni Ji Wuliu na nagsabing si General Zhao Han ang may kagagawa ng lahat ng ito. Nag-usat sila tungkol sa isang natatanging espada na kayang talunin ang hangwang sword na hawak ngayon ni Zhao Han. Naisip ni Meng Yang na hanapin ang Shenying sword na itinapon niya noon. Bumalik siya sa burol at sa huli ay natagpuan niya ang espada na nakabaon sa isang bato. Hinugot niya ito ngunit nanatiling sir ang espada. Pagsapit ng hapon ay nakarating na si Meng Yang sa wasak na pandayan ng kanyang ama. Binalikan niya sa isipan ang madugong nakaraan, may flashback siya ng kanyang pagtalon sa ilog at tila may pakikipag-usap sa espiritu ng kanyang ama. Sa sandaling iyon, sinabi ng kanyang ama na kailangang pag-isahin ni Meng Yang ang kanyang kalooban sa diwa ng Shenying sword. Kinabukasan, nakatakdang bitayin si Prince Gongzidu sa terasa ng palasyo. Habang nagtatalumpati si General Zhao Han ay dumating si Meng Yang upang harapin siya. Ngunit hindi siya nag-iisa dahil kasama niya ang mga mamamayan ng kaharian pati sina Commander Chen at Ji Wuliu. Nabahala si Zhao Han at agad niyang ipinasok si Prince Gongzidu sa loob ng palasyo. Doon nagsimula ang mabangis na pagsalakay ni Meng Yang. Gayunpaman, dahil sa dami ng mga kawal ay natalo siya at napaluhod sa sahig. Ngunit habang nanghihina ay naalala niya ang mga habilin ng kanyang ama. Dumaloy ang kanyang dugo sa sirang espada at sa isang milagro ay muling nabuo at tumalim ang Shenying sword. Nagpatuloy ang marahas na labanan. Sa huli ay si Zhao Han na lamang ang natirang humaharap kay Meng Yang. Naglaban sila sa isang matinding duelo. Sa husay sa espada ay tuluyang natalo ni Meng Yang si Zhao Han. Pinalaya niya si Prince Gongzidu at inilabas ito upang salubungin ng taong bayan na nagdiwang sa kanilang pagkakapanalo. Nagpasalamat si Gongzidu kay Meng Yang. Pagkatapos ng lahat ay tahimik na bumalik si Meng Yang sa kanyang pinanggalingan. Makaraan ng ilang taon, dumalaw sa kanya si Gongzidu na ngayon ay isang hari na. Nagtugtog siya ng ploot tulad ng una nilang pagkikita at dito nagtapos ang movie.